para sa aking ika-11 episode. Sa wakas ay nabisita na natin ang isla ng Camiguin at hindi talaga matatawaran ang ganda ng mga tanawin. First time ko ding makadaan sa bulubunduking bayan ng Arakan sa probinsya ng Cotabato at nakasama natin ang isa pang kapatid natin sa pagmomotorsiklo. Narating ko na din ang higanteng agila ng Davao at namangha sa tinatagong sorpresa ng Dinagat Islands. Ready ka na bang lumarga? Let's go in 3, 2, 1! King of the world, Filipino 2025. Tara na! 82 probinsya, gandang hindi maikukumpara. Hindi na kailangang lumayo pa, bago buong mundo, Pilipinas muna. Good morning mga Kofon. It is now day 42 of my Philippine Loop Adventure Tour version 2. It's a sunny morning once again dito sa Kidapawan City sa province of Cotabato. Dito tayo nag-stay for the night. Danks Hotel. Ayan. Good morning from Kidapawan City! Ganda ng kalsada dito sa Kidapawan, promise. Ito na yung sinasabi ni Cap JC na Sea Oil, diretso lang daw. We're going off the main road to the diversion road. Ooh, nice. Thank you Cap JC for the alternative route. Ang taas. Napansin ko parang medyo masirap si Nacho sa pag-akyat ngayon. Kwento ni Cap JC kagabi, they can go to Bukidnon daw in Malaybalay in 2 hours from Kidapawan. Grabe bilis nun. Kasi ito, papunta pala ng Kitao-Tao 1 hour 40 minutes na according to Google Maps. So grabe yung bilis nilang mag-drive pag ganun. Ito nga, inabutan tayo ng nag-U-turn na to. Thank you! Nandito na pala tayo sa bayan ng Pagpet, dito sa probinsya ng Cotabato. Antipas dyan, Arakan dito tayo. Kaya si Antipeti. Ay, Diyos ko, aliwin na naman ang sarili. Maganda na yung views dito, boy! Bagal talaga. Ito ang pinaka disadvantage ng small displacement CC sa mga big bike. Itong mga paahon na to, walang kwenta sa big bike to eh. Look at that view. Ingat-ingat lang dito kasi ang sarap tumingin. Woo! My God. Cotabato province pa lang po ako. Wala pa po ako ng bukid noon. Ang ganda na. Binay Bridge. Dito na ako sa Arakan, province of Cotabato. Ay. Sakap! Good morning! Nice to meet you po. Masterminds of Mindanao, Man of Steel, 5,000 kilometers. Basic route ng Philippine Loop yang 5,000 kilometers na yan. Dito, Mindanao lang nila ginawa. Ito, member din siya ng ADV 160 SOX RT. So yun, good morning mga Fofo. Nandito na tayo sa bayan ng Arakan at namit na natin isa sa mga legends daw dito sa Arakan. Dahil napakalupit na rider nito, Mindanao Looper, meet Sir Ed. At teacher din po siya dito sa CFST, Cotabato Foundation College of Science and Technology. Lalo, grabe, legend yan dito, sabi ni Cap Jonal. Yung Mindanao Loop is ito, Coastal Mine. Actually, yung lahat ng coastal road ng Mindanao. Tapos merong roads. Both yung rough road, bagong gawang daan, saka simentado. Nadaanan niyo yung west coast ng Zamboanga? Yes. Holy crap, nice! Daanan ko yan gabi. Nadaanan mo siya? Oh, yun yung nakita ko dun sa mapa mo. Oo. So, yung rough road lang, tapos na. Di pa, madami pa. Mahaba pa. Gabi yun, dinaanan yun ng gabi. Panalo! Galing ng Liloy. Liloy ko. Kasi sa akin, from Siocon, di ba yung sa mapa mo is from Liloy, papunta sa Siocon, sa Zamboanga. Sa akin, reverse. So, from Zamboanga City, papunta na doon sa Liloy na. Reverse, Okay. doon sa iyo. Okay. Ang saya naman, 5,000 kilometers. How many days yun, sir? Nakaya ko siya ng Saturday.
Malis ka ako ng Saturday. Pabalik pa ng 1 week, Saturday. 7 days. Ano yung solo ride lang din? Sulo tayo. Mabuhay solo riders! Sa patuloy na kwentuhan namin ni Sir Ed, nabanggit din niyang gabi siya dumaan sa West Zamboanga Coastal Road at eksaktong may paparating pang bagyo. Dito ako lalong bumilib dahil na-imagine ko yung terrain nung dumaan siya at siguradong nakakakaba during that time. Okay, so nandito tayo sa Daily Routines Cafe dito sa JMT fuel station sa may Arakan sa province of Cotabato. At shout out kay Ma'am Chin sa kay Ma'am Bel. Yeah. If you want drinks, cold drinks, or hot drinks dito sa may Arakan, dito na lang kayo pumunta. Daily Routines Cafe. Panalo! Thank you, sir. At pagkatapos magpalamig ay balik kalsada na kami ni Cap Ed. Kung mahilig ka sa twisties at magandang views, siguradong magugustuhan mo ang kalsada ng Arakan. Matigol Bridge. Yun nga lang, noong mga panahong ito, naramdaman ko na Taas. talaga ang struggle ni Nacho sa paahon. Oh, crap. Oh my God. Ang layo ni Cap Jed, oh. Gumagapang na si Nacho sa ahon. Napag-usapan nga din namin ni Cap Ed ito habang nasa Daily Routine Cafe kami at napagtantong kailangan ng magpalit ng clutch lining ni Nacho. Hindi ako makasabay kay Cap Ed sa ahonan dito. Buti na lang mapasensya siya at umalalay hanggang makarating ako sa Marilog District o ang tinaguriang Little Baguio ng Davao City. Dito ka na, Cap? Davao. Okay. Maraming salamat, Cap. Oo. Oo, see you next time. Salamat, Idol. Okay, so naghiwalay na kami ni Cap Jed. Thank you very much, Cap Jed. Sobrang nakakataba po ng puso yung pag-meet mo sa akin and pag-guide sa akin papunta dito sa main road from Davao to Bukidnon. Saya. Dito ko nasilayan ang higanting estatwa ng agila. Ilang beses ko na din nakita to sa biyahe ng ibang Philippine loopers, kaya laking tuwa ko nung narating ko na ito. Nakipagkwentuhan din ako sa ibang mga biyahero na galing din sa Luzon. At matapos makapagpa-picture sa estatwa, ay nagpatuloy na ako sa biyahe papuntang Bukidnon. Welcome to the provincial capital of Bukidnon. Awesome! Nadaanan ko ulit ang second highest bridge ng Pilipinas papunta sa pangunahing destination ko ngayong araw, ang Roty Peaks Resort sa bulubundukin ng Bukidnon. Grabe yung views ng Bukidnon Mountain Range. Pakiramdam ko sobrang lapit sa akin na para bang niyayakap ako ng kabundukan. Tapos mag-isa ko lang binabaybay ang malawak na bukirin, kaya relax na relax ako ng mga panahong to. Pero matapos ang ilang kilometro, bumungad na sa akin ang panibagong problema. Maputik masyado sa daan na itinuro ng Google Maps. Wala, negative to. Dahil sa experience ko sa Cuyo, Palawan at diferensya ng clutch lining ni Nacho, minabuti ko nang umatras. Nagtanong-tanong ako kung meron pa bang ibang daan papunta sa Roty Peaks at doon ko nalaman na iba pala ang pangunahing lagusan papunta sa resort. Pinasok ko ang sinasabing tamang daan. Pero sa kaligitnaan ay pinagsabihan ako ng mga lokal na hindi kakayanin ni Nacho madulas. dahil matarik at maputik ang kalsada. Masama man ang loob ko na hindi ko na naman mapupuntahan ang Roty Peaks sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran si Nacho at mahaba-haba pa ang biyahe ko pa uwi. Kaya napagpasyahan kong dumiretso na sa Cagayan de Oro at doon magpalipas ng gabi. Alright, so I'm here in front of the Misamis Oriental Provincial Capital. However, pangit yung kuha ng picture kaya bukas na lang, agahan ko na lang tomorrow. Alright, so good morning. Dito tayo ngayon sa Cagayan de Oro City and this was my place of accommodation last night. MJ Transient, very nice place. Very cozy. Container vans lang siya pero yung 20-foot na containers sa'yo yun mismo. Go. And kompleto lahat, kompleto ng facilities and very good water pressure and all. So recommended dito sa Cagayan de Oro City. Kinaumagahan ay naghanap ako agad ng motorcycle shop para maayos na ang drivetrain ni Nacho. Una kong pinuntahan ng Get Wheel CDO at nagpalit ng clutch lining. Tapos dumako sa Desmark Honda sa El Salvador City para kumuha ng stock drive face. At ayun, ramdam agad ang pagsigla ng takbo ni Nacho. Dumaan ako ulit sa provincial capital ng Misamis Oriental para mas paganda naman ang kuha ko ng Kapitolyo. At pagkatapos nun ay dumiretso na ako sa Port of Balingoan papunta ng Camiguin. At dahil gabi na nga ako nakarating sa isla, minabuti ko na munang mag-check-in at magpahinga. Guess how much I paid for this? $692.
Not bad, not bad. Good morning mga Kofun. It is now day 44 of my Philippine Loop Adventure Tour version 2. At nandito nga tayo sa Hidden Tourist Inn sa Camiguin Island. At ngayong araw na to, iikutin natin ang buong isla. Tumako ako agad sa sikat na White Island. According to reviews, dapat maaga daw pumunta sa isla dahil ito ay isang naked island. Isang isla na puro buhangin at walang puno o halaman na pwedeng silungan. Alright, so yan, dito nga tayo sa White Island Ferry Terminal. Pwede mag-park dito sa terminal mismo. No pay parking. And yun. Kailang iman dito, may mga police officers naman na nakatambay dito. So it's going to be safe. Tara, ma-register na tayo para makasampa na tayo sa bangka. First information desk. Good morning po. Good morning, sir. Okay, so yun mga Kofun. Sabi ni ma'am, 600 pesos for one single person. For a boat rental, 550 tapos entrance fee ng isang tao, kada isang tao, 50 pesos. So, yan. Since gawal tayo sa oras, kailangan natin bumalik agad mamaya. Hindi tayo pwede mag-itay ng 3 oras. Doon na tayo sa 600 pesos. Shoutout po kay ma'am dito sa Tourist Information Center. Yan. Saka kay sir. Tapos pagkatapos nito, sir, punta ka sa babae doon po, nakaupo sa baba. Para Okay. po sa bangka number. Thank you. Okay. Kung gusto mong sumabay sa mga turista sa isang bangka, you have to go back to the main island at the same time. So, hindi ka pwedeng, kunwari pag nainitan ka na doon, gusto mo na umuwi, hindi pwedeng ihatid ka dito tapos babalik yung bangka doon. So, the best thing to do if you are a solo traveler and you are pressed for time, rent your own boat para at least after 1 hour, 2 hours, tapos gusto mo na bumalik, pwede lang. So, I got my ticket, one boat, bibigay ro kay ate para makakuha tayo ng queuing. Good morning, ma'am. Boat 43 tayo. Yeah! Ayan, balis na tayo. One person trip. Papunta ng White Island. Let's go! Alright. Welcome to Kalang... May ano po? Hindi pala. Human po dito, sir. Hindi pala Kalanggaman. Ano to? White Island. Baka yung... Ang daming tao dito ngayon. As expected, it's a Sunday and it's a tourist spot. Damn, ganda ng tubig. Manalo. Pa tayo sa dulo. Lakarin natin. Para makapag-drone shot tayo na malayo sa mga tao dito. Aside from families, marami rin nag-team building dito. Excuse me lang po. Alright, so let's go to the farthest side of the island. Take the drone shot. And then bask in the beautiful waters of White Island, Camiguin. I opted to get the 600 peso boat trip kasi feeling ko hindi ako magtatagal ng 3 hours dito. Mahirap naman pag kailangan ko maghintay ng ibang tao bago ako makaalis dito sa island. I can't risk that, especially lahat ng gamit ko nasa Hidden Tourist Inn. Baka mamaya pag time to check out na, biglang tanggalin yung mga gamit ko, mahirap na eh. Beautiful beach. Grabe. Although a lot of people recommend that you go to the other island sa Mantigue kasi there are far less people that go there. Hindi mo rin kasi matatawaran to. 360 views. Ganda ng sun, ganda ng tubig. Pero be warned nga talaga, mainit siya. You have to go early as recommended by a lot of people. The best time to go here is around 5:30 to 6 a.m. daw. Right now, it's 8:30 in the morning. Mataas na yung araw. Ayan o, kita nyo naman. Pero feeling ko kasi this is one of the best times to go here kasi may ilawan yung beach. Kita mo talaga yung buong paligid. Ang hibok-hibok. There. Sabi nga ni Cap J, I regret nothing. Welcome to White Beach, Camiguin Island. Highly recommended.
Bye, White Island. Ayan, konting trivia according to Kuya Martin. Ang mga Pilipino raw po pala pupunta dito ng maaga from 5:30 to 9. Tapos starting 9 o'clock, mga foreigners naman na mga nag-i-explain yung mga pagpatan, mga mainit. Sir, maraming salamat po. Alright, so we are done here at White Island. Sunod na tayo sa Sunken Cemetery. Let's go. So nga, you have two options if you want to cross to the Sunken Garden marker or the island. Pwede kang magbangka or pwede ka namang lumangoy. If you want to fly your drone here sa Sunken Cemetery, pwede daw, it's allowed. So I am done at the Sunken Cemetery. Time check, it's 10:30. Parang masaya na ako doon. Balik muna ako ng Hidden Tourist Inn. Tapos titignan ko kung ano yung magiging itinerary natin for the rest of the day. Ganda mo kami, Gin. Before anything else, kain muna tayo sa Tambayan sa Kanto. Okay, so nandito na tayo sa Tambayan sa Kanto. Dito tayo magla-lunch. Let's go. Wala masyadong tao pag araw. Pero sobrang daming tao pag gabi. Tuna sisig na lang po. Next stop, Camiguin Provincial Capital. At syempre, hindi makukumpleto ang trip natin sa isang probinsya pag hindi nakabisita sa provincial capital. Not your typical capital building design din ng Camiguin, kaya magandang tingnan. Here's the lagoon. And just like that, nakapag-Camiguin loop na din pala ako nang hindi ko namamalayan. Pagkatapos nun ay sumampa na ulit ako sa barko pabalik ng mainland Mindanao, papunta sa susunod na kapitolyo ng Agusan del Norte sa Butuan City. Gabi na nung nakarating ako, kaya akala ko hindi na ako makakapagpa-picture sa loob ng Capitol Grounds. Pero dahil accommodating si Kuya Guard, ay pinayagan tayong pumasok at mag-document. Good morning mga Kofun. It is now 4:41 in the morning. June 2, 2025. It is now day 45 of my Philippine Loop Adventure Tour version 2. Paalis na tayo dito sa Floral Mansion sa Butuan City. Peaceful Agusan Twisties at 5:27 in the morning. So naumpisa na rin natin maramdaman ang infamous Agusan Roads. Pero something's being done naman. Ayan o. Ginagawa yung kalsada. This is what I missed to film in Kidapawan. Very foggy morning no sa Kidapawan a few days ago. Ooh, lamig. I'm in the municipality of Sipagat. Ito rin pala yung dinaanan ko last year. Wawa Parallel Bridge. Andanan Wawa River Irrigation System. A very foggy morning here in Bayugan City. Kita mo yung sun, no? Ginawang moon. Ganda ng contrast ng sun, ng fog, saka ng mountain, no? Ganda. There we go. Welcome to the provincial capital of Agusan del Sur. Woohoo! This is the way to Hinatuan, Lianga. Morning, sir. This is Borobo going to Hinatuan. This is going to Tandag City kung saan tayo pupunta. Okay po, nandito po tayo ngayon sa provincial capital na Surigao del Sur at namit natin si Sir Ronel. Ayan o. Gandang umaga po. Sa pagpasok ko sa bayan ng Karaskal, kapansin-pansin ang biglang pagkapal ng alikabok sa kalsada at sa hangin. Pagkakita ko ng mga truck na may kargang lupa,
napagtanto kong mining area pala ang bayan. Sa patuloy na pagbaybay ko sa Surigao-Davao Coastal Road, tumambad sa akin ang imahe ng bulubunduking unti-unti nang nakakalbo at napapatag. Sa aking pagsisiyasat, may matinding epekto pala ang malawakang pagmimina sa kalidad ng hangin na hinihinga ng mga tao at sa tubig ng mga ilog na nakapaligid dito. Kaya nabalot talaga ako ng lungkot sa pagdaan ko sa bayang ito. And so, dito na ako nag-lunch sa Crispy Delicious. Dito sa Claver, Surigao del Norte. And masarap naman yung pagkain. Anan. Minsan talaga mas maganda pag kakain ka sa karinderya na lang kasi masarap na, mura pa. Matapos ang ilang oras ay nakarating na din ako sa Surigao City at tumiretso ako sa Lipata Port para makatawid na papuntang Dinagat Islands. Dito ko nalaman na may isa pa palang port sa Surigao City, ang Macapagal Port, na nagsisilbing pier para sa mga bumabiyaheng papuntang Siargao at Dinagat Islands. Unfortunately, wala nang biyahe ng mga oras na to, kaya nagtungo muna ako sa BHL Travelers Inn saka bumisita sa Kapitolyo ng Surigao del Norte. So yun, nandito na ngayon sa harapan ng Surigao del Norte Provincial Capital at tinayagan tayo magpalipad ng drone. Good morning mga ka-full. It is now day 46 of my Philippine Loop Adventure Tour version 2. Time check, it's 3:22. Time to go to the port. Let's go. Thank you very much once again, BHL Travelers Inn. Now leaving the port of Surigao. Time check, it's 4:46 in the morning. And it's expected to be 1 hour and 30-minute ride from Surigao to Dinagat Island. Sunrise over Dinagat Island. Welcome to Dinagat Island! Right behind me is the provincial capital. Kakaiba, panalo. So yan mismo yung governor's office and it's part of the provincial capital complex. Akaya tayo dun. Warship na warship talaga eh. Na-curious tuloy ako bakit kaya ganito yung design ng governor's office, no? Ang kulit! Good morning po kay Ma'am Eden. Yan. Hello. Kailan pa pong tinayo tong building? Kadto pong May is it 2 years. Ika 3 Okay. years na po ito kanina. Bakit po warship yung design? Alam niyo po. Kasi dito daw po nahagbong yung yung Japanese na barko. Binuksan ang building na ito na pinangalan ng People's Hall noong December 1, 2023. Ibinase ang disenyo nito sa warship IJN Yamashiro na pinalubog ng puwersa ng Estados Unidos noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito din daw ang huling sagupaan ng mga battleship noong World War II. Andito tayo sa Governor's Office ng Dinagat Island Provincial Capital at kasama pa rin natin si Ma'am Eden saka si Sir Oliver. Yan. May nalaman ako. Ang Badoya pala sa Bisaya ay Pinaypay. May bagong trivia tayo sa mga Ilocano dyan, sa mga Ibanag. No? Pag pupunta kayo ng Visayas or Mindanao, kung gusto nyo ng Badoya, you ask for Pinaypay. Okay?
Dito na tayo sa pinaka-entrance ng Daku Falls. Shoutout po, shoutout. Hindi, sige lang. Baka hindi na ako bababa. Mahaba ba yan? Ulo man na yan, nahanapit na yan. Dili ko kasabot og Bisaya, boss. Malapit lang yan, dyan sa baba. Okay. Mauna na kayo. Eh, kunwari ayaw pa eh. Tara, walkway papunta sa baba. Yung ayaw ako eh. Yung paakyat mamaya. Siguro naman, natasbadas Tinago Falls. Ang taas ng Tinago Falls. Yung kala ko talaga kanina, wala na akong mapupuntahan kahit isang lugar dito sa Dinagat Island. Kasi when I look at the map, sobrang layo. Tapos, nung napag-decidean ko na pupunta na ako dun sa isang lugar, nalaman ko na you cannot go there without taking a boat. Eh, ang mahal ng boat. 10,000 to 15,000 daw yung bayad. Welcome to Daku Falls. The good thing about falls na ganito, ang ganda ng rock formation. Tapos yung cascade nga ng tubig, ang gandang tingnan. Tapos malinis yung tubig. By Daku Falls. I'm tired. Kryptonite ko talaga ang init at paahon. 11:30 in the morning. Medyo nag-overthink ako dun sa way pabalik. Bangin na yung nasa isang side. Nag-overthink ako. So, kalmahin ko muna yung sarili ko. So, I'll be relaxed when I drive there later. Ito pala mismo sa Bukana yung ano. Pero bangin to all throughout eh. Kaya dahan-dahan lang ako. Yung sabi ni girl kanina na wala naman 25 minutes yun. Wala pa lang 25 minutes na motor. Pero kung lakad to, isang oras na mahigit sigurado. So mahirap dito. Ito yung mga marami na wala kang tatapakan sa left and right. Mataas eh. So you have to be careful talaga when you drive. Dapat nasa gitna ka lang as much as possible para meron kang konting leeway pag yung kailangan mong magbaba ng paa. Woo! We're rewarded with views din kasi talaga. Ganda oh. Dapat pala kanina ano, 360 na ako papunta. Anyway, woo, ganda. Pretty. Bye-bye, Kubo. Oh my God, ang ganda. So many curls. Natuwa lang ako. Ganun. Dahan-dahan lang. Alright, so dito tayo ngayon sa Tagbirayan Beach Resort sa Dinagat Island. At ang linaw nga ng tubig, ang ganda. Sarap maligo yung mga pinupuntahan ko pero hindi ako mga sandy parts doon, sarap maligo. Tapos dito may mga rocks konti. Bago ko pa tuluyang desanin ang Dinagat Islands, ninamnam ko muna ang payapang kalsada at hindi matatawarang tanawin ito. Ito talaga ang sarap pag motor ang gamit mo. Ramdam mo lahat ng pwedeng ipadama ng biyahe sa'yo. Matapos masulit ang kalsada ng Dinagat Islands, oras na para mag-abang ng barko sa port. Nagkaroon ng konting delay sa pagdating ng barko. Yung dapat 2:30 PM na alis namin ay naging alas 5. Pero hindi na bago to para sa akin. Sa dami ng barko at bangka na sinakyan ko sa loop na ito, humaba na din ang pasensya ko. Parte talaga ng paglalakbay ang ganitong mga senaryo. Sa pagbabalik ko sa Surigao, sinabayan ako ng isang napakagandang paglubog ng haring araw. Isang angkop na pagsasalamin sa napakagandang karanasan ko sa katimugang ibayo ng Pilipinas. Sa paraang Mindanao lang ang makapagpapamalas. Maraming salamat Mindanao. Sana mapuntahan kitang muli. Hindi na kailangan
Pilipinas muna.